December 25, nakaramdam na ako ng anxiety. Hindi na ako nakakatulog ng maayos. Masakit na yung buong katawan ko, masakit na yung ulo ko. Sobrang sakit na po ng tiyan ko, nagtagiliran ko. Nagkakaroon na ako ng depression. May sakit na ako, paano yung mga anak ko, paano yung mga tinuturuan kong bata. So it's time na siguro magpa-check up na ako. Ang naging resulta po doon sa blood chem ko is mataas na po yung kapag umuupo po ako, para siyang kinokuryente, hanggang dito na siya. Naiisip ko na siya na kung may fatty liver na ba ako, may kidney stone na ba ako. Nagsisimula nang humapdi yung dibdib ko, hindi na ako makain. Ako po si Jeffrey C. De Luna. Isa po akong elementary public teacher at isang badminton coach. At nakatira po ako sa Caloocan City. Last December 12 po, nagkaroon kasi ako ng emergency about my father. Nakoma siya. And then, natuloy-tuloy na yung aking pagpupuyat. Namatay ang aking father. Last December 14, 1 week na akong hindi halos nakatulog kasi ako yung nag-aasikaso ng kanyang gabi. And December 25, nakaramdam na ako ng anxiety. Hindi na ako nakakatulog ng maayos. Masakit na yung buong katawan ko, masakit na yung ulo ko. Nagpatuloy po ito noong January. Halos hindi na po ako nakakapasok sa school. Paalam na lang ako ng paalam sa chairman namin na hindi na po ako makakapasok dahil sa sobrang sakit na po ng tiyan ko, nagtagiliran ko, ng ulo ko, at hindi na po ako nakakatulog ng gabi. Pinipilit ko pong matulog pero 1 hour na yung pinakamatagal. Sa eskwelahan, hindi na po ako makapagturo ng maayos dahil minuminuto nagtitrigger yung sakit. Kapag umuupo po ako, para siyang kinokuryente, hanggang dito na siya. Naiisip ko na siya na kung may fatty liver na ba ako, may kidney stone na ba ako. Nagsisimula nang humapdi yung dibdib ko, hindi na ako makain. May isa akong friend nagre-recommend ng gamot na ito yung inumin ko na synthetic, parang hindi gumagana for 1 week. And then sabi ko kay Lord, nasusuka na ako, hindi ko na po alam. Nangihina na po talaga ako. And then sabi ko, gusto ko pang mabuhay para sa mga anak ko, asawa ko, kasi maliliit pa yung anak ko. Nawawala na ako ng pag-asa. Patuloy po itong nangyayari ng 2 weeks. Last January 10, 2025, sabi ko sa asawa ko, hindi na ako papasok dahil sobrang sakit na talaga ng buong ulo. So it's time na siguro magpa-check up na ako. Kasi natatakot po talaga ako sa check up kung ano yung magiging resulta. Nagkakaroon na ako ng depression, may sakit na ako, paano yung mga anak ko, paano yung mga tinuturuan kong bata. That time na nagpa-check out pa ako ng January 10, 2025. Ang naging resulta po doon sa blood chem ko is mataas na po yung uric acid ko. Kaya pala, the time na umihiga ako, napapansin ko yung isang tuhod ko namamaga na o sobrang sakit. 5 minuto bago ko sang ma-stretch. Kung i-rate ng 10 siya, ganun siya kasakit. Pinakwento po sa akin ng doktor, sabi niya, ano bang naging lifestyle mo? Bakit namaga yung paa mo? Nasira ko yung lifestyle ko. Lagi na akong kumakain ng barbecue, inuulam ko siya sa gabi, which is masama po pala yun. At napaparami ako sa kanin dahil iniisip ko yung stress, ikain ko na lang kaysa mamayat ako. Yung po yung nangyari, hindi sabi ng doktor, hindi pwedeng alagaan mo yung uric acid mo kasi pwedeng tamaan yung mga organ mo. Pinainom po ako ng doktor ng halos 1 week ng para sa uric acid, tapos sa high blood kasi nagiging 160/100 na po ako. Tupas na rin po yung sugar ko, and then hindi po ako nasatisfied sa gamot dahil parang wala pong naging resulta for 1 week. Lalo pong sumasakit yung tagiliran ko at parang lalo lang ako nagkaka-anxiety. Sabi ko sa misis ko, hindi umi-effect yung gamot. Siguro maging natural na lang. Gusto ko ng natural remedy na lang. Kumbaga yun na lang. And then trinay ko po yung ibang herbal. Wala rin naman naging resulta. And then one day, nag-decide akong na pumasok sa school. Sabi ko, i-straight ko muna yung 1 linggo na pumasok muna sa school dahil ang dami ko ng absent. And then sabi ko, halos araw-araw humingi ako ng sign kung ano yung pwedeng magpagaling sa akin. And then one time po, I scroll up my wall dun sa Facebook. Actually, may isa pa ako nakita. Hindi ako na-convince. Sabi ko, ito ba ang bibiling ko? Nag-scroll up pa rin po ako. Hindi ako nag-type sa Facebook kung ano ang pwedeng herbal para pampagamot sa uric ko at sa mga nararamdaman ko. May nakita akong isang video about GERD sa isang babae. Halos 1 year siyang nagkaroon ng GERD, and then ito yung herbal na to ang nagpagamot sa kanya. Pero nako-convince na po ako, sabi ko totoo kaya. And then nag-research po ulit ako sa YouTube nung herbal na to. Pag-research ko po, ang dami kong nakita. GERD, creatinine,
lalo na yung fatty liver at lalo na yung gallstone, lalo na yung kidney stone. Hindi sila naoperahan dahil lang dun sa herbal na to. And then, that time, sabi ko, ito ba yung sign? Parang nagdalawang isip pa ako. And then, after the day po, nag-decide ako, pumasok ulit ako. Sabi ko dun sa co-teacher ko, ma'am, pwede po ba akong makahiram ng pambili ng Salveyo? O order lang po ako, kaso Pampanga pa siya. And then, time na in-scroll up ko, nag-order po ako sa isang agent. Excited na akong dumating. Nung time na Friday, uminom po ako. Nung binuksan ko po yung Salveyo Barley Grass trial pack, binasa ko yung instructions. Detoxization is 10 scoops. And then, mas masarap daw siyang inumin kapag may ice. And then, nilagyan ko. After a minutes lang, nakaramdam na ako ng antok. And then, sabi ko, for the whole month, hindi po ako nakakatulog ng maayos. Sa 10 scoops ko po, 7 p.m. pa lang, inaantok na ako. Tapos, sabi ko, totoo ba to? Naantok na ako. Ang sarap sa pakiramdam. Pagdating ko ng 10 p.m., nakatulog na ako. Nagising po ako ng 5 a.m. Sabi ko, parang mahiwaga yung herbal, sabi ko. Parang may na sa akin, may effect. Binasa ko po ulit yung instruction ng Salveyo Barley Grass. Hindi ko siya tinantanan. Nag-10 scoops po ulit ako ng Saturday morning. Tapos, hindi ko po akalain nung Saturday morning, pag inom ko ng Salveyo Barley Grass, ay makaka-attend na ako ng training ko, pagturo ng badminton sa mga bata. Kasi lumalakas na po ako. Nagkaroon na po ako ng energy, nagkaroon na po ako ng ginhawa sa katawan, at nawawala na kahit papaano yung mga nararamdaman kong hyperacidity, pananakit ng dibdib, kuryente sa mga tiyan ko, at pananakit ng aking tagiliran. And then, sabi dun po sa instruction, pwede ko siyang gawing tubig. Dinala ko yung isang trial pack dun sa quart. Kinasanayan ko na siya na inumin si Salveyo Barley Grass ng 8 to 10 scoops. Trinay ko po siya ng 3 araw, umaga, tanghali, at gabi. After 3 days po, ang dami pong nawala sa akin dahil kay Salveyo Barley Grass. Nagulat po ako, isang gabi lang, by 10 scoops, nakapaglaro ako ng badminton kinaumagahan. And then, ginawa ko po ulit siyang tubig for 3 days to 4 days. Nawala halos lahat ng aking pananakit. Nakatulog na ako ng maayos. Nawala na yung heartburn ko. Nakakain na ako ng maigi. Nawala na yung bloatedness ko. Nakakaihi na ako ng maayos. At nawala na yung sakit ng ulo dahil lang po sa Salveyo Barley Grass. Sobrang saya ng asawa ko sa Salveyo Barley Grass. In a few days lang, nakita niya agad yung resulta at sabi niya, i-continue mo yan hanggang sa totally na ikaw ay gumaling. Hanggang sa, sinare ko po sa asawa ko, sabi ko, Mami, dapat hindi lang po ako yung gagamit, dapat gumamit ka na rin. Para lahat tayo healthy. Masaya na po ako ulit ngayon dahil nakakapaglakad, nakakapaglaro na ulit, nakakapag-jogging na, nakakapag-exercise na ulit ako, at nami-maintain ko na yung aking pangangatawan na kung saan ako ay fit na ulit at wala nang nararamdaman dahil kay Salveyo Barley Grass. Maraming salamat po kay Salveyo Barley Grass dahil ngayon ako ay magaling na at wala nang nararamdaman. At ngayon po ako ay isang malusog na teacher na ulit, isang malusog na pangangatawan dahil kay Salveyo Barley Grass. Nakakapag-train na ako maayos at nakakapagturo na ako ng maayos. Ako si Jeffrey C. De Luna at ito ang aking kwentong Salveyo.